Steve Kerr kinausap si Joel Embiid para sumapi sa Team USA at hinaharap sa Warriors. LeBron James ayaw makaharap ang Warriors sa preseason at Gilas Pilipinas pinaiyak ang Jordan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Team USA ay sumigla sa panahong desisyon nitong ni Joel Embiid na maglalaro para sa kanila sa Paris Olympics sa susunod na taon, na kung saan ang NBA MVP noong nakaraang season ay nakatakdang matupad ang pangarap na makalaro sa tabi ang Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry. Inulat ni Ramona Shelburne ng ESPN sa araw na ito na nangako itong si Joel Embiid na maglalaro ito para sa Team USA kaysa sa kanyang katutubong Cameroon or France mga kaibigan, na kung saan siya ay nabigyan ng citizenship noong 2022. Ang head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ay ang nakapaglaro sa malaking papel sa desisyong ito ni Joel Embiid na sumali sa Team USA para sa 2024 Paris Olympics. Ang The Athletic na si Anthony Slater ay inulat rin na ang Warrior at Team USA head coach na si Steve Kerr ay hindi lamang naging masaya sa balita patungkol dito kay Joel Embiid, na kung saan ang 58-year-old ay pinahayag na noon ang ideya sa 76ers star bago pa man nangyari ang laro nila laban sa Philadelphia noong huling season. Ang ginawa ni Kerr ay nakakatulong rin sa setup sa potential Joel Embiid at Stephen Curry duo sa hinaharap sa Warriors. Si Kerr at ang Team USA ay nais makabangon mula sa nakakagulat na pang-apat na pwesto sa katatapos na FIBA World Cup, na kung saan ang squad ay natalo sa semifinal laban sa Germany at sa bronze medal laban naman sa Canada. Si Joel Embiid ay ang pinakabago sa mga iilang superstar na nangakong maglalaro sa Team USA sa susunod na summer. Kasama rin dito ang two-time MVP na si Curry na hindi pa nakakuha ng Olympic gold medal sa kanyang kahangahangang resume sa basketball. Na ayon pa nga kay Curry, gusto kong maglaro. Ito ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Talagang gusto kong lumahok. Gusto kong mapabilang sa team. Ito ang kanyang sinabi sa panahong siya ay napagtanungan sa araw ng Media Day. Malamang makakasama ni Curry ang mga kapwa veterano na sina LeBron James at Kevin Durant bilang mga mukha sa Team USA para sa Olympics, na kung saan nakatakdang papangunahan ni Kerr ang isa sa pinakamahusay na roster sa kasaysayan na ngayon tinatawag na Avenger Squad. Ang iba pang mga star player na inaasahang makakasama ay sina Jason Tatum at Anthony Davis. Ang isa sa maaaring hindi mangyari ay ang hindi mapasama ang Splash Brother na si Klay Thompson dahil ang 33-year-old ay naghudyat sa kanyang intensyon na maglaro para sa Bahamas matapos nga itong naipanalo ang gold kasama ang Team USA noong 2016 Olympic. Sa kabilang banda naman, si LeBron James ay hindi maglalaro sa team's exhibition opener laban sa Golden State Warriors sa paparating na linggo. Ngunit ang Los Angeles Lakers star ay sinabing plano itong maghanap ng ibang court during sa preseason, na ayon pa nga kay LeBron, 6 na preseason games, kaya siya ay umaasa na makakapaglaro ito ng at least kalahati man lamang. Ngunit titignan na lamang ang lahat na para kay LeBron. Ang bawat laro ay magdidikta sa lahat bago pa man niya sinabi na hindi muna ito maglalaro sa paparating na laban sa linggo, at ito ay natitiyak na laban sa Golden State. Si James na siyang magiging 39 years old na sa paparating na buwang December ay magiging oldest active player sa NBA at nagmula pa sa season na na-miss ang 27 games dahil sa right foot injury. Si James ay dinitali ang kanyang injury mga kaibigan at sinabing labis nga rong nasira ang kanyang buong tendon. Ngunit sa maagang review sa training camp performance, dito ay nagresulta na naging maayos ang lahat. Ang Lakers coach na si Darvin Ham ay sinabing si LeBron wala nang katanungan pa, siya ay babalik at kompletong nakarecover mula sa injury. Siya ay 100% healthy, sabi nitong ni Ham.
siya ay maayos tignan at tanaw na siya ay nasa pangatlo or pang-apat pa niyang taon sa liga. Ang katunayan, gayon pa man, itong si LeBron James ay papasok na sa kanyang ika-21st season. Ngunit ang kanyang pagiging athletic ay nakikita pa rin. Ang team at ang kanyang medical staff ay sinusubukang sukatin at pinoprotektahan ang coordination nitong ni LeBron kasama ang kanyang long-time athletic trainer na si Mike Manchas. Kami ay nakipag-collaborate at nakipag-communicate kasama ang mga bawat hakbang. Ayon kay Ham, gusto nilang tiyakin na magre-resulta ang lahat kasama ang epektibong plano. Ang magandang bagay patungkol sa kanilang pamamaraan ngayon habang nagpapatuloy na itong si LeBron ay nasa phenomenal shape. Patuloy pa ni Ham, siya ay nagkaroon ng more years of experience kumpara dito kay Anthony Davis at sa buong kupunan. Kung sakaling pag-uusapan lamang ang kanyang nailaro at minutong nailaro, siya ay ginagawa ang phenomenal care para sa kanyang sarili. Ang LA Lakers ay magpapatuloy sa kanilang preseason schedule na gaganapin sa Las Vegas sa araw ng Martes laban sa Brooklyn Nets. Susunod naman ang laban kontra sa Sacramento Kings sa paparating na Webes at gaganapin naman sa bahay ang kanilang magiging laban kontra sa Warriors at sa Milwaukee Bucks. Bago pa man nila tatapusin ang preseason laban sa Phoenix Suns sa paparating na October 20. 5 araw mga kaibigan bago pa man nila sisimulan ang kanilang NBA regular season sa road laban sa Denver Nuggets. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Usapang Gilas naman. Sa wakas mga kaibigan, nakuha na ng Gilas ang gold medal sa Asian Games sa loob ng mahabang panahon. Sa score na 60-4, dito'y nanguna sa Jordan sa scoring. Itong si Rondae Hollis Jefferson na mayroong 24 points, 8 rebounds at 4 assists. Tumulong rin sa kanya itong si Mustafa Fadi na mayroong 13 points. Ngunit hindi nga ito naging sapat dahil 4 na players mula sa Gilas Pilipinas ay ang umiscore ng double figures. Kabilang na nga rin dito itong si Ange Kwame na mayroong 14 points at 7 rebounds. And then in the previous sequence, the 2-3 alignment from the 3-point line. Ange Kwame. Whoa, yes sir. Chris Newsom na mayroong 13 points. Into the corner. Newsom launches. Yes! 1 for Thompson, 1 for Newsom. 3 of 3 so far here for Jordan. Oh, look at that drive! At Scottie Thompson na mayroong 11 points. Brownlee attacks, but sends it to Scottie. Yeah! Of that huge fourth quarter run for At Justin Brownlee mga kaibigan na siyang pinangunahan ang scoring ng team na mayroong 20 points, 10 rebounds at 4 assists mula sa kanilang pagkapanalo. Kabilang na nga rin dito ang highlight reels na ito. The gold medal game. Brownlee unloads. Ardo looking inside, can't find anybody. Sends it outside to Brownlee. para sa Pilipinas. Sean, Junma spinning. Brownlee unleashes. No problem. Brownlee. The Philippines on fire from the 3 ball. That will be... Clock was winding down. Brownlee ties it all up. Wow. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.